Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 701. Matahimik na si Scaly Beast. Tinakpan ng mainit na temperatura ang silid na mahigpit na nakasara, iniihaw ang loob hanggang sa ito ay lumitaw na parang oven. Isang malabong puting usok ang tumataas mula sa kulay pulang medicinal cauldron. Sa wakas, nagtagal ito sa itaas ng silid at hindi nagkalat. Solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan sa harap ng medicinal cauldron. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa embryonic medicinal pill na dahan-daang umiikot sa loob ng jade green na apoy sa loob ng medicinal cauldron. Isang malakas na espiritual na lakas ang kumokontrol sa pagtaas at pagbaba ng temperatura bago ito tuluyang pinatatag sa isang pare-parehong temperatura. Kasunod ng mainit na distillation na ito na may mabagal na apoy, isang masaganang halimuyak na panggamot ang unti-unting bumangon mula sa kaldero pagkatapos ng humigit kumulang kalahating oras. Isang bahagyang enerhiyang ripple ang ibinuga mula sa medicinal cauldron bago ito bumangga sa mga dingding ng medicinal cauldron, na may dalang mababa at malalim na kalabog. Nalanghap ni Xiaoyan ang masaganang halimuyak na panggamot mula sa panggamot na kaldero. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang kanyang mga mata at kusang bumukas ang takip ng medicinal cauldron. Ang bilog na berdeng medicinal pill sa loob ay automatikong lumipad palabas at tumpak na damapo sa kamay ni Xiaoyan. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan matapos maramdaman ang bahagyang natitirang init na dinala sa loob ng medicinal pill. Ang mixed bone molding pill na ito ay maaaring hindi maituturing na ganoon kataas sa grado sa mga tier 6 na gamot na tableta, ngunit ito ay isang tunay na tier 6 na gamot na tableta kahit paano ito ilagay. Kahit na si Xiaoyan ay may tulong ng Glazed Lotus Heart Flame, mayroon pa rin siyang mataas na rate ng pagkabigo kapag nililinis ang isang medicinal pill ng tier na ito. Naubos niya ang halos 4 na hanay ng mga sangkap na panggamot bago niya matagumpay na napino ang isang tableta. Inimbak ni Xiaoyan ang mixed bone molding pill sa isang jade bottle at iniunat ang kanyang tamad na baywang. Nang inig ang kanyang katawan at isang alon ng malinaw na tunog ng pag-crack ang lumitaw mula sa kanyang mga buto. Tiningnan ni Yao Lao si Xiaoyan na matagumpay na nakapagpino pagkatapos magpalipas ng isang buong gabi. Dahan-dahan niyang sinabi. Ang bagong heavenly flame na ito na nabuo mula sa pagsasama ng dalawang heavenly flame ay talagang nagtataglay ng mahusay na kapangyarihan. Gayunpaman, dahil din dito ay hindi mo ito makontrol ng kasing ayos ng paraan ng pagkontrol mo sa Green Lotus Core Flame noong nakaraan. Dahil sa paningin ni Yao Lao, natural na nakikita niya ang mga bahaging kulang kay Xiaoyan matapos siyang panoorin na nagtatrabaho sa buong gabi. Ang ilang mga pagkabigo sa refinement ay dahil ang Glazed Lotus Heart Flame ay masyadong malakas. Kahit na ang bahagyang pag-apo ng temperatura ay magdudulot ng ganap na pagkasunog ng ilan sa mga sangkap na panggamot. Tumanggaw si Xiaoyan nang marinig ito. Alam din niya ang ilan sa mga kakulangan ng kasalukuyang Glazed Lotus Core Flame. Gayunpaman, wala siyang masyadong pagpipilian patungkol dito. Ang Heavenly Flame ay maaaring malakas ngunit paano ito magiging kasing dali ng paggamit ng sariling kamay. Dapat kang magsanay sa paggamit ng Glazed Lotus Heart Flame na ito ng mas madalas kung mayroon kang pagkakataon sa hinaharap. Malaki ang epekto nito sa tumaas na rate ng tagumpay ng pagpino ng isang medicinal pill. Paalala ni Yao Lao. Ngumiti si Xiaoyan. Muli siyang tumanggo at inilagay ang Crimson Medicinal Cauldron sa kanyang storage ring. Tumalon siya sa lupa at ngumiti habang sinabi, "Let's go." Ang medicinal pill ay matagumpay na napino at dapat ibigay sa Imperial Family. Mayroon din akong malaking interes sa rank 6 na Seren si Scaly Beast. Naglakad si Xiaoyan sa pintuan ng silid nang sabihin niya ito. Tumawa si Yao Lao sa kanyang likuran habang ang kanyang figure ay unti-unting naging ilusyon bago ito tuluyang nawala. Pagkalabas ni Xiaoyan sa silid, isang babaeng katulong na naghihintay sa gilid ang humakbang at nagsumbong sa kanya sa banayad na boses. Mula sa kanyang sinabi, tila hindi inaasahang dumating si Yao Ye sa Xiao Mansion kaninang umaga. Ang Imperial Family ay talagang naiinip na. Nagulat din si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang karakter ni Yao Ye ay halatang sobrang cool. Kung hindi siya pipiliin ni Jie Xingtian para ayusin bilang susunod na babaeng emperador. Gayunpaman, hindi inaasahan na ganoon din siya kabalisa ngayon.
Tila talagang nakita nila ang Serency Scaly Beast na ito ng may labis na kahalagahan. Ngumiti si Xiaoyan. Binilisan niya ang kanyang lakad at pumasok sa bulwagan makalipas ang ilang sandali ay nagkataon lamang na nakita niya sina Xiaoding at Xiaoli na nakikipag-usap kay Yao Ye. Si Yao Ye, na orihinal na nakikipag-chat kay Xiaoding at Xiaoli ay nagmamadaling tumayo nang makita ng kanyang nanliligaw na tingin na lumilitaw si Xiaoyan. Ngumiti siya at sinabi kay Xiaoyan. Ikinalulungkot ko talaga na pumunta ako at istorbohin ka ng maaga sa umaga. Ngumiti si Xiaoyan at ikan-away ang kanyang kamay. Mr. Xiaoyan, maaari ko bang malaman kung ang mixed bone molding pill ay matagumpay na napino? Nang makitang hindi ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig, nag-alinlangan sandali si Yao Ye bago niya maiwasang ibuka ang kanyang bibig para magtanong. Napatingin si Xiaoyan kay Yao Ye at nakita ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Agad siyang ngumisi at bahagyang tumanggo. Sabi niya, sa kabutihang palad, natupad ko ang mga ganoong inaasahan. Agad na ibinagsak ni Yao Ye ang malaking bato sa kanyang puso nang marinig niya ang mga salitang ito mula kay Xiaoyan. Ang kanyang magandang mukha ay agad na nagpakita ng isang nakakaantig na ngiti. Kinaway-kaway ni Xiaoyan ang kamay niya at may lumabas na bote ng jade sa palad niya. Laking gulat ni Yao Ye nang makita niya ang bote ng jade na inihagis. Dali-dali niyang tinanggap iyon at tinitigan si Xiaoyan ng may masamang tingin. Naglakas loob pa siyang basta-basta na ihagis ang naturang high-tier medicinal pill. Ang taong ito. Ito ba ang mixed bone molding pill? Maingat na ikiling ni Yao Ye ang bote ng jade at ibinuhos ang mixed bone molding pill, na may kakaibang amoy na panggamot sa kanyang maislan na kamay. Medyo namangha si Yao Ye nang magsalita siya. Bagamat ang imperial na pamilya ay may napakayaman na koleksyon, kahit na siya ay hindi nakakita ng maraming tier 6 na gamot na table task. Oo. Tinanggaw ni Xiaoyan ang kanyang ulo at sinabing may nagniningning na mukha. Gayunpaman, ang medicinal strength ng ganitong uri ng medicinal pill ay napakalabis. Sa makatuwid, ang magical beast lang ang makakakonsumo nito. At saka, kailangan din nito ang alchemist na espesyal na i-activate ito para maging ganap na aktibo ang medicinal strength. Nagulat din si Yao Ye nang marinig niya na ang medicinal pill na ito ay talagang nangangailangan ng espesyal na paraan para ma-activate ito. Ang kanyang maningning na mga mata ay agad na tumingin kay Xiaoyan at nahihiyang sinabi. Dahil ganito ito, natatakot ako na mahihirapan kaming muli ni Mr. Xiaoyan. Ayos lang sakin dahil makikita ko ang misteryosong Serency Scaly Beast ng Imperial Family. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Nagmamadaling sinundan siya ni Yao Ye na may masayang mukha. Kalalabas pa lang nilang dalawa sa Xiao Mansion nang makita nila si Ziyan na inaalalayan ang kanyang maliit na ulo gamit ang kanyang mga kamay habang nakaupo sa hagdan na nakakaramdam ng labis na pagkabagot. Agad siyang tuwang-tuwa nang makita si Xiaoyan. Pagkatapos nito, nakadikit siya sa kanya na parang malagkit na candy. Si Xiaoyan ay wala ring magawa sa mukha ng babaeng ito na mananatili sa mga tao. Ang medusa ay nawala sa hindi malamang dahilan sa loob ng 2 araw na ito. Kung wala ang kanyang kasama, si Ziyan ay naging labis na nenas. Sa makatuwid, maaari lamang siyang isama ni Xiaoyan. Ang marangyang karwahe ni Yao Ye ay huminto sa labas ng pasukan ng Xiao Mansion. Walang humpay na hinayla ni Xiaoyan si Ziyan at pinasakay ito. Pagkatapos nito, sa ilalim ng utos ni Yao Ye, ang magaling na driver ay nagbigay ng pagkilala bago idirekta ang Snow White Wild Beast na sumugod sa loob ng imperial na lungsod. Matapos ang halos kalahating oras na paglalakbay, matagumpay na nalampasan ng karwahe ang mahigpit na depensa ng imperial na lungsod. Sina Xiaoyan at Ziyan ay hindi huminto ng matagal pagkatapos nilang bumaba sa karwahe habang mabilis nilang sinundan si Yao Ye patungo sa napakalaking likod na bundok sa loob ng imperial na lungsod. Sa wakas ay huminto sila sa isang napakalaking malaking lawa sa tuktok ng bundok. Nang dumating si Xiaoyan sa lugar na ito, nakita niyang naghihintay na doon si Jie Xingtian. Sabay ding natuklasan ng huli sina Xiaoyan at Ziyan at nagmamadaling humakbang paarap sa kanila. Hahaha. Puproblemahin namin si Mr. Xiaoyan. Magalang na kinausap ni Jie Xingtian si Xiaoyan nang nakangiti.
Ang kanyang naninikip na puso ay lubos ding na-relax nang makita niya ang bahagyang kagalakan sa mukha ni Yao Ye. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at bahagyang tumawa. Lahat tayo ay nakukuha lang ang kailangan natin. Si Yao Ye ay mabilis na humakbang pasulong at maingat na ibinigay ang bote ng jade kay Jia Xingtian. Pagkatapos nito, binanggit din niya ang usapin ng medicinal pill na kailangang i-activate. Muling ikinulong ni Jia Xingtian ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan matapos itong marinig. Magalang siyang nagsalita. Kung ganoon, natatakot ako na muli naming puproblemahin si Mr. Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan. Lumingon ang kanyang tingin sa napakalaking lawa. Malabo niyang nararamdaman ang isang malakas na aura na nakatago sa ilalim ng lawa. Ano? May malaking ahas talaga ang lawa na ito. Mukhang maganda rin ang lakas nito. Sa oras na naramdaman ito ni Xiaoyan, biglang sumigaw si Ziyan sa gilid dahil sa gulat. Nagulat sina Jia Xingtian at Yao Ye nang marinig nilang ibinokan ni Ziyan ang kanyang bibig. Ang kanilang mga titig ay agad na tumingin sa malajade na inukit na batang babae na may pagtataka. Napakahirap nang maramdaman ang nakatagong aura sa loob ng napakalalim na lawa. Ito ay hindi inaasahan na ang cute na maliit na batang babae ay talagang nagawang ilarawan ang hugis ng bagay na nakatago dito. Paanong hindi ito makapagtataka sa kanila? Si Xiaoyan sa tabi ay hindi nagulat sa performance ni Ziyan. Ang huli ay talagang isang magical beast na malamang na mataas ang ranggo. Hindi masyadong kakaiba na naramdaman niya ang magical beast na nakatago sa loob ng lawa. Jia Lao, pakitawagan ang Serency Scaly Beast. Mabilis na tumango si Jia Xingtian nang marinig niya ito. Ang kanyang katawan ay kumislap at lumitaw sa tuktok ng lawa. Lumapag ang magkabilang paa niya sa tubig bago agad tumagos sa tubig. Isang malakas na Daoqi ang sumabog dito. Kasunod ng pagbuhos ng Daoqi, ang kalmadong ibabaw ng lawa ay agad na tila kumukulo habang bumubuo ito ng hindi mabilang na bilang ng mga bula. Sa pagbulwak ng ibabaw ng lawa, malinaw din itong naramdaman ni Xiaoyan, na nasa baybayin. Isang malakas na aura ang unti-unting lumabas mula sa ilalim ng lawa. Bang! Nang ang ibabaw ng lawa ay nagsimulang bumubulan ng mas agresibo, isang malaking haligi ng tubig ang biglang bumukal mula sa ilalim ng lawa bago naging tubig na nakakalat sa buong kalangitan na mabilis na umulan. Roar! Ang haligi ng tubig ay bumaril sa langit at ang hindi pangkaraniwang, mababa, malalim na dagandong ay biglang sumabog mula sa lawa. Ang napakalaking katawan na lumitaw ay agad na sumikop sa kalahati ng lawa. Ang magical beast na lumitaw sa harap ni Xiaoyan ay may sukat na hindi malayo sa Heaven Swallowing Python na hugis labanan noong nakaraan. Ang paliko-liko na napakalaking katawan ay natatakpan ng malalim na asol na kaliskis na sumasalamin sa isang malamig na kislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ang napakalaking ulo na iyon ay nagtataglay ng asol na sungay ng tornilyo. Ang malaparol nitong malalaking mata ay medyo nakakatakot tingnan. Ang hangin sa paligid ay agad na naging mas basa nang lumitaw ang halimaw na ito. Maliwanag, ang napakalaking halimaw na ito ay dapat na ang mahiwagang guardian beast ng imperial na pamilya ng Jiama Empire, ang Serency Scaly Beast. Battle Through the Heavens. Kabanata 702. Paggamot. Old Jia, bakit mo ako ginaiseng? Hindi ba sinabi ko na sa iyo na sa kasalukuyang humihina kong kalagayan, hindi ako makakatulong ng malaki? Ang napakalaking halimaw ay kalalabas lamang ng isang parang kulog na tinig na nagdadala ng kawalang kasiyahan ang umalangaw-ngaw sa ibabaw ng lawa. Si Jia Xingtian, na nakatayo sa tuktok ng lawa, ay nagtaas ng ulo at ngumiti sa Serency Scaly Beast. Sinabi niya, "Matanda, hindi kita ginagambala. Tingnan mo, ano ito?" Nagsalita si Jia Xingtian habang winawagayway ang kanyang kamay. Nabasag ang mixed bone molding pill na iyon sa bote ng jade at agad na nasuspine sa kanyang harapan, kumikislap na may mahinang kinang. Ang hitsura ng mixed bone molding pill ay agad na nagresulta sa isang mayamang halimuyak na nakabalot sa lawa na ito. Ang Serency Scaly Beast ay sumangot nitong panggamot na halimuyak bago ito pansamantalang nagulat. Ang malakas na boses nito ay may karagdagang saya na mahirap itago. Ang mixed bone molding pill. Sa wakas nakuha mo na. Ngumiti si Jia Xingtian at tumango.
Agad na bumaling ang kanyang tingin kay Xiaoyan sa baybayin at tumawa. Mr. Xiaoyan, guguluhin ka namin sa susunod na mangyayari. Bahagyang tumango si Xiaoyan nang marinig niya ito. Nanginginig ang kanyang mga balikat at isang pares ng jade green na firewing ang lumabas mula sa kanyang likuran. Ang mga pakpak ng apoy ay naka-flap habang dahan-dahan siyang sumugod sa kalangitan bago kumislap at lumitaw malapit sa napakalaking ulo ng Serency Scaly Beast. Sino ka? Nakatitig ang mga mata ng napakalaking halimaw sa maliit na figure sa harap nito. Ang singaw na kumalat sa katawan ng Serency Scaly Beast ay biglang nabawasan ng husto. Ilang sandali pa, bigla itong sumigaw ng malakas. Brat, napakalakas ng fire affinity aura sa iyo. Lumayo ka sa akin. Natigilan ang lahat nang makitang napakalakas ng reaksyon ng Serency Scaly Beast. Si Xiaoyan ang unang nakabawi. Sinulyapan niya ang jade green na mga pakpak ng apoy sa kanyang likod at biglang naunawaan. Ang malaking tao na ito ay isang water affinity na magical beast. Ito ay natural na labis na takot sa isang bagay tulad ng Heavenly Flame. Bukod dito, ang Heavenly Flame sa loob ng kanyang katawan ay ang pagsasanib ng dalawang uri ng Heavenly Flames. Ang lakas nito ay mas nakakatakot. Hindi nakakagulat na magkakaroon ito ng labis na reaksyon. Dalawang tunog ng rumaragas ang hangin ang biglang lumitaw mula sa ibaba ng medyo nagpanik ang Serency Scaly Beast. Si Jia Lao at isang curious na mukha na munting Ziyan ay sumugod din bago lumutang sa tabi ni Xiaoyan. Hihihi. Matandang lalaki, hindi na kailangang mataranta. Si Mr. Xiaoyan ay isang alchemist. Ang aura ng fire affinity sa loob ng kanyang katawan ay natural na napakalakas. Ang mixed bone molding pill na ito ay pinino niya. Gayunpaman, kailangan ng ilang karagdagang pamamaraan kung gusto ng isang tao na ganap na maisaaktibo ang lahat ng epekto nito sa gamot. Kaya, dapat kang magtiis ng kaunti. Tumawa si Jia Xingtian. Ang Serency Scaly Beast ay mas tahimik lamang matapos marinig ang mga salita ni Jia Xingtian. Gayunpaman, hindi pa rin ito nang ahas na hayaang makalapit si Xiaoyan. Ang kasalukuyang kalagayan nito ay lubhang kakilakilabot at ang aura ng fire affinity sa loob ng Xiaoyan ay malayo sa kung ano ang maihahambing ng isang ordinaryong fire affinity na Daoqi. Kung may mangyari mang sakuna, malamang na ang lumang buhay nito ay itatapon sa lugar na ito. Mukhang napakalaki ng taong ito. Talagang hindi inaasahan na napakamahiyain nito. Agad na napangiti si Ziyan nang makita niya ang medyo mahiyain na Serency Scaly Beast. Munting babae, hinahanap mo ba ang kamatayan? Ang Serency Scaly Beast ay maaaring natatakot kay Xiaoyan ngunit si Ziyan ay isang maliit na bagay lamang. Natural na hindi nito naramdaman ang kahit katiting na takot. Bukod dito, ang karakter nito ay lubhang marahas. Kaya naman, galit na galit itong sumigaw. Mabangong higanteng uod. Manggahas kang maging mabangis sa akin. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Nayanig ang tenga ni Ziyan sa parang kulog hanggang sa sila ay manhid. Hinawakan ng maselang kamay ng maliit na si Ziyan ang kanyang maliit na baywang habang siya ay umuungal sa galit. Nang tumunog ang kanyang dagandong, may kulay lila na ningning na nananatili sa kanyang malahiyas na mga mata. Galit na tumingin kay Ziyan sa harap nito ang napakalaking mata ng hayop. Ang Serency Scaly Beast ay sasabog na sa galit nang bigla nitong makita ang kakaibang purple na kumikinang sa mga mata ni Ziyan. Agad na naramdaman ng Serency Scaly Beast ang isang kakaibang pressure na kumakalat mula sa kaibuturan ng espiritu nito nang walang anumang paunang babala. Sa sandaling kumalat ang pressure na ito. Ang napakalaking katawan ng una ay tila nakatanggap ng isang uri ng puwersang tumulak na naging sanhi ng biglaang paglubog nito. Bagamat naging matatag ang katawan nito matapos lumubog sandali. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay naging sanhi ng isang mabagyong dagat na nabuo sa puso ng Serency Scaly Beast. Ang napakalaking mata ng hayop ay napuno ng isang uri ng pagkamangha at pagkasindek. Dahil sa lakas nito, natural na nakikita nito na ang lakas ni Ziyan ay nasa klase lamang ng dawang. Gayunpaman, ang presyon kanina ay talagang sumabog mula sa katawan ng huli. Sa normal na pagsasalita, dalawa lang ang posibleng dahilan kung bakit mararamdaman ng isang magical beast ang ganoong pressure.
Ang isa ay dahil nagkaroon ng napakalaking agwat sa pagitan ng dalawa. Ang isa ay dahil sa bloodline ng isa. Natural na maalis ang unang posibilidad. Nagkaroon ng gap kapag ang lakas ni Zian ay inihambing sa Seren si Scaly Beast. Kung ito ang kaso, mayroon lamang ang pangalawang paliwanag. Ang dugo sa loob ng katawan ni Zian ay may isang uri ng pagpigil na epekto patungo sa Seren si Scaly Beast. Ito ay tulad ng isang presyon ng isang nilalang ng kapangyarihan exert sa isang mas mahina buhay. Ang maliit na batang babae na ito ay talagang isang magical beast. Ano nga ba ang kanyang orihinal na anyo kung maaari niyang maging sanhi ng kahit ako na ma-pressure at matakot? Huwag mong sabihin sa akin na nagmana siya ng dugo mula pa noong sinaunang panahon. Nakatitig ang malalaking mata kay Zian sa harapan nito. Matagal bago ang Seren si Scaly Beast biglang nagbuga ng mahina at malalim na dagandong. Kung ang isa ay maingat na makinig sa tunog na iyon, ang isa ay makakaramdam ng isang uri ng mas mababang ranggo na pakiramdam. Ang pagbabago ng dagandong ng Seren si Scaly Beast ay natural na hindi nakaligtas sa pansin ni Jia Xingtian, na lubos na pamilyar sa halimaw. Bagamat hindi nagbago ng husto ang mukha ng huli, medyo nanginginig ang kanyang puso. Ang kanyang tingin ay malabo na tumingin kay Zian sa tabi ni Xiaoyan at nakaramdam ng hindi makapaniwalang pakiramdam sa kanyang puso. Ang Seren si Scaly Beast na ito ay itinuturing na isang uri ng bihira at makapangyarihang magical beast. Kung hindi, mahihirapan itong maabot ang ika-6 na ranggo. Gayunpaman, kahit na ito ay natatakot sa maliit na batang babae na ito. Ano ang kalagayan ng taong ito? Itinaas lang ni Zian ang kanyang ilong matapos makita ang pagsusumit ng Seren si Scaly Beast. Binigyan niya si Xiaoyan ng isang ngiwi at bamulong ng may pagmamalaki. Ngumiti si Xiaoyan at hinimas ang maliit na ulo ni Zian. Pagkatapos ng naunang eksena, mas na-curious din siya sa orihinal na anyo ni Zian. Talagang hindi niya alam kung anong uri ng abnormal na makapangyarihang magical beast siya. Talagang nagawa niyang matakot ang napakalakas na Seren si Scaly Beast. Sige, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ngumiti si Xiaoyan kay Jia Xingtian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sumugod din sa kanyang harapan ang mixed bone molding peel sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, sumulyap ang kanyang mga mata sa Seren si Scaly Beast at sinabing, "Handa ka na ba? Maaaring may masakit sa simula. Maraming salamat." Kahit na sa mayabang na karakter ng Seren si Scaly Beast, hindi na ito nang ahas na kumilos ng mapangahas pagkatapos ng eksena kanina. Nang makita ang pamilyar na paraan sa pagitan ni Xiaoyan at Zian, medyo mas magalang din ito kapag nakikipag-usap kay Xiaoyan. Ngumiti si Xiaoyan. Gumalaw ang kanyang isip at binalot ng tipak ng jade green na apoy ang mixed bone molding peel na iyon. Sa isang pitik ng kanyang daliri, ang apoy ay bumabalot sa medicinal peel habang lumilipad ito patungo sa tuktok ng ulo ng Seren si Scaly Beast. Ang medicinal peel ay napalibutan ng apoy na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbago ang handsil ni Xiaoyan at ang jade green na apoy ay biglang tumaas. Sa ilalim ng mainit na temperaturang iyon, isang makapal at berdeng ilaw ang biglang kumalat mula rito at binalot dito ang malaking katawan ng Seren si Scaly Beast na parang talon. Ang katawan ng Seren si Scaly Beast ay biglang nagsimulang umikot kasunod ng kakaibang liwanag na takip. Ang paraan na iyon ay tila medyo masakit habang paulit-ulit na umuugong ang mababang, malalim na dagandong, na nag-aangat ng mga alon sa ibabaw ng lawa. Si Jia Xingtian sa gilid ay nakatingin sa kilos ng Seren si Scaly Beast at medyo nababalisa ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hamarang nang makita niya ang mataimtim na ekspresyon ni Xiaoyan. Ang mababang, malalim na pag-ungol ng hayop ay tumagal ng halos mahigit 10 na minuto bago sila unti-unting hamina. Sa sandaling ito, masayang nakita ni Jia Xingtian ang iba't ibang mga sugat na tumakip sa katawan ng si Seren Scaly Beast na aktwal na nagsimulang magpakita ng mga bakas ng paggaling. Ang kakaibang berdeng glow na iyon ay may napakalaking epekto sa mga pinsalang iyon. Sa ilalim ng nakakalat na berdeng ilaw na iyon, hindi lamang unti-unting gumaling ang mga pinsala sa ibabaw ng Seren si Scaly Beast ngunit maging ang orihinal nitong nakakapagod na aura ay unti-unting tumaas sa sandaling ito.
Ang kagalakan sa mukha ni Jie Xingtian ay unti-unting naging mas siksik nang maramdaman niya ang lumalagong aura na ibinubuga mula sa katawan ng Serency Scaly Beast sa kanyang harapan. Ang Serency Scaly Beast ay tumulong sa pakikipaglaban para sa imperial na pamilya noong kabataan nito at marami itong naging sugat. Gayunpaman, sa sandaling ito, unti-unti itong bumabawi sa kanyang pinakamataas na kapangyarihan sa ilalim ng epekto ng Mixed Bone Molding Pill. Ito ay walang alinlangan na isang masayang kaganapan para sa imperial na pamilya na nararapat ipagdiwang. Ang berdeng ilaw na nakakalat mula sa langit ay nagpatuloy ng halos isang oras. Sa panahong ito, ang Mixed Bone Molding Pill sa loob ng dark green na apoy ay lumiit hanggang sa ito ay ilang beses na mas maliit kaysa dati. Maliwanag, karamihan sa mga nakapagpapagaling na katangian sa loob nito ay pinakawalan. Ang nakakalat na berdeng ilaw ay nagpatuloy ng isa pang kalahating oras bago ito unti-unting hangina. Ang lugar na natatakpan ng liwanag ay lalong lumiit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Mixed Bone Molding Pill ay sa wakas ay naging isang tumpok ng alikabok sa ilalim ng mahinang tunog. Ang berdeng glow na iyon ay tuluyan ding nawala. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang mawala ang medicinal pill. Binawi niya ang espiritual na lakas na kanyang ipinakalat at ipinalakpak ang kanyang kamay bago nagsalita kay Jie Xingtian sa gilid na may ngiti. Ang mga sugat nito ay halos gumaling na at dapat itong makabawi sa kanyang pinakamataas na kalagayan pagkatapos magpahinga ng ilang oras. Maraming salamat Mr. Xiaoyan. Maaari kang pumunta at hanapin kami kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap. Talagang gagawin namin ang aming makakaya upang tumulong kung ito ay nasa loob ng aming kakayahan na gawin iyon. Agad na nagsalita si Jie Xingtian nang may pananabik nang marinig niya ito. Ngumiti si Xiaoyan at ikinaway ang kanyang kamay. Mahina siyang sumagot. Hindi mo kailangang tumulong. Ang kailangan lang gawin ng imperial na pamilya ay gawin ang lahat ng makakaya nito sa malaking mapagpasyang labanan 2 araw mula ngayon. Natural lang yan. Ngumiti si Jie Xingtian habang sumagot. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ng Serency Scaly Beast na iyon ay biglang bumukas habang nakikipag-usap si Xiaoyan kay Jie Xingtian. Isang matalim na aura ang lumabas mula sa katawan nito bago tinakpan ang buong bundok, nakakatakot at nagpadala ng hindi mabilang na bilang ng mga ibon na lumilipad. Tumango rin si Xiaoyan nang may kasiyahan habang nararamdaman niya ang malakas na aura ng Serency Scaly Beast. Ang lakas na ito ay talagang karapat-dapat sa kanyang intervention. Bagamat tiyak na tataas ang lakas ng pamilya ng imperial dahil dito, maaari lamang siyang umasa na hindi nila akalain na magkakaroon sila ng malaking kapital dahil dito. Kung ganap niyang mapagaling ang Serency Scaly Beast, natural na may kakayahan siyang hayaan itong mawalan muli ng lakas sa pakikipaglaban. Napaangat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan habang nakatingin sa excited na Serency Scaly Beast, na nakaharap sa langit at umuungal sa pananabik nito. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay natural na alam kung paano pigilan ang isang bagay anuman ang kanyang gawin. Kahit na ang kanyang pagkilos ng pagpigil ay maaaring medyo mabisyo, ang lahat ay natural na uunlad sa isang magandang direksyon hanggat ang imperial na pamilya ay tumiyupad sa kanilang mga salita. Battle Through the Heavens. Kabanata 703. Pagdating ng malaking labanan. Nabawi na ng Serency Scaly Beast ang lakas nito. Kung ganoon, masisimulan na natin ang malaking laban sa Misty Cloud Sect pagkatapos mapino at masipsip ng Old High ang Spiritual Purple Recovery Pill para mabawi ang kanyang pinakamataas na lakas. Si Xiaoyan ay mas walang ginagawa sa natitirang 2 araw pagkatapos naganap na gumaling ang Serency Scaly Beast. Bagamat ito ang malaking laban sa Misty Cloud Sect makalipas ang 2 araw, nagawa na niyang ayusin ang lahat ng mga eksperto sa kanyang panig. Kaya naman, tila wala siyang magawa. Sa loob ng 2 araw na ito, ang pamilya ng Imperial, ang Alchemist Association, ang Primer Clan, ang Mo Clan, at ang Nolan Clan ay nagsimulang lahat na manyobrahin ang kanilang lakas at tipunin ang lahat ng mga eksperto na kanilang ikinalat sa buong lugar, na gumagawa ng perpektong paghahanda para sa malaking laban sa loob ng 2 araw na yugto ng panahon na ito. Natural lamang na ang malawakang maniobra ng iilang malalaking paksayon ay hindi nakaligtas sa pansin ng mga nasa labas ng mundo. Kaya naman, nagbigay ito sa hindi mabilang na bilang ng mga tao ng pakiramdam na may darating na sakuna.
Ang ilan sa mga matalinong tao ay malabo na nahulaan ang isang bagay pagkatapos nilang sumama sa mga tuldok sa pagmamataas ng Mystic Cloud Sect kanina. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig dahil ito ay isang napakalaking bagay. Natatakot silang masangkot sa gulo. Gayunpaman, ang naging dahilan ng pag-aalinlangan ng lahat ay ang Mystic Cloud Sect ay tahimik pa rin sa kabila ng malalaking paksayon na nagtitipon ng mga eksperto mula sa lahat ng dako. Parang walang kinalaman sa kanila ang bagyo sa labas ng mundo. Mabilis na dumaloy ang oras tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri ng isang tao sa lungsod na puno ng bagyo. Kung bibilangin ang oras, isang araw na lang ang agwat sa mapagpasyang laban 2 araw mula ngayon. Ang likod bahay ng Xiao Mansion. Nakatayo si Xiao Yan sa isang mataas na gusali sa likod bahay. Ang kanyang mga tingin ay dumaan sa malawak na lungsod na may maliwanag na ilaw. Sa wakas, tumingin siya sa malayong taluktok ng bundok na nakatago sa madilim na gabi. Ang kamay sa ilalim ng kanyang manggas ay hindi na malayang humigpit. Bukas. Ang oras ng mapagpasyang labanan. Siya ay nawala at tumakas na parang aso na nawalan ng pag-asa noong nakaraan. Ano kaya ang magiging katapusan sa pagkakataong ito? Kinagat ni Xiao Yan ang kanyang mga labi habang binababa niya ang kanyang tingin. Tumingin siya sa Xiao Mansion, na paulit-ulit na naglalabas ng mahinang sigaw mula sa pagsasanay na ginawa, at dahan-dahang bumantong hininga. Bagamat sinubukan ng kasalukuyang Xiao Clan ang lahat ng makakaya upang palakasin ang sarili, ang kaligtasan at pag-unlad nito sa hinaharap ay pagdedesisyonan ng mapagpasyang labanan bukas. Kung manalo siya, natural na magiging matatag at marangal na angkan ang Xiao Clan sa loob ng Jiama Empire. Kung siya ay matalo, malamang na sila ay tunay na bababa sa panganib na mapuksa. Sa makatuwid, ang laban bukas ay lubhang kritikal sa Xiao Clan. Umihip ang hangin sa gabi sa buhok ni Xiao Yan. Bigla siyang ngumiti, lumingon, at mahinang nagsalita. 2 araw ko nang hindi nakita ang anyo mo at naisip ko na umalis ka na. Kakarinig pa lang ng mga salita ni Xiao Yan nang biglang nagkaroon ng ripple sa hangin. Isang nakakabighaning malamig na figure ang dahan-daang lumitaw. Ito ay nakakagulat na Reyna Medusa. Si Medusa na kalalabas lang ay narinig ang mga salita ni Xiao Yan. Sinulyapan niya ito bago nagsalita sa walang pakialam na tono. Hindi mo pa pinino ang soul recovery pill. Pero gusto mo akong umalis. Mayroon ka ba talagang malaking pagnanais na patayin ako? Biglang lumingon si Xiao Yan at tumingin sa malamig na gumagalaw na mukha bago biglang nagtanong. Ang biglaang tanong na ito ay naging dahilan upang ipakita ni Medusa ang isang agarang ekspresyon. Agad na nanlamig ang kanyang mukha habang sinabing, "Gumamit ka ng palihim na taktika para kunin ang katawan ko. Hindi ba kita dapat patayin?" Ngumiti si Xiao Yan at dahan-dahang naglakad palapit sa Medusa. Medyo hindi natatakot ang kanyang titig habang pinagmamasdan ang malamig at kaakit-akit na mukha na tila ba masisira kapag ito ay sinasampal. Ngumiti siya at sinabing, "Ang bagay noon ay hindi ko intensyon. Sa totoo lang, napilitan din akong gawin ito. Siyempre, iisipin mo na naghahanap ako ng mga dahilan kahit ano pa ang sabihin ko ngayon. Tungkol sa soul recovery pill, natural na tutulungan kitang pinuhin ito sa oras na napagkasundoan natin. Nasa iyo kung gusto mong ubusin ito o hindi sa oras na iyon. Bakit hindi ko ito uubusin? Hanggat ubusin ko ang soul recovery pill, ang Heaven Swallowing Python ay hindi na magkakaroon ng anumang impluwensya sa akin. Sa oras na iyon, natural na hindi ako magdadalawang isip ng kaunti kapag pinatay kita." Hindi nagatubili si Medusa habang nagsasalita siya matapos marinig ito. Napangiti si Xiao Yan nang makita ang matatag na ekspresyon ni Medusa. Mahina niyang sinabi, "Ganyan ba talaga? Bagamat palagi mong sinasabi na sasalakayin mo ako at hindi mo ginawa ito dahil sa espiritu ng Heaven Swallowing Python, hindi ako naniniwala na ang isang Reyna Medusa ay talagang maimpluwensyahan nito hanggang sa ganoong lawak. Kung talagang may hangarin kang pumatay sa loob ng iyong puso, maraming pagkakataon na aatake ka. Hindi ako naniniwala sa taong iyon." Bahagyang naningkit ang maganda, nakakabighani at mahabang mata ni Medusa. Ang kanyang malamig na mukha ay agad na napuno ng pang-akit habang sinulyapan si Xiao Yan at malamig na sinabi,
Huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay magkakaroon pa rin ako ng damdamin para sa iyo. Ang reyna na ito ay hindi isang babaeng tao na unti-unting bababa pagkatapos ang kanyang katawan ay kunin ng isang tao. Ang ginawa mo sa akin ay magiging sanhi lamang ng pagkamuhi sa pagitan natin. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa paraang walang pag-aalinlangan. Napasandal siya sa isang haligi at ang kanyang tingin ay tamad na tumingin kay Medusa. Ilang sandali pa, bigla niyang sinabi. Kung gusto mo talaga ang buhay ko, hindi mo na kailangang maghintay hanggang matapos mong ubusin ang Soul Recovery Pill. Kahit ako ay wala akong tiwala sa tagumpay sa mapagpasyang laban na ito sa Mystic Cloud Sect. Kung hindi ako mag-iingat, baka mamatay ako sa kamay ni Yunshan. Sa oras na iyon, magiging malaya ka rin. Nagsalubong ang mala-picture na kilay na iyon. Gayunpaman, ang mukha ni Medusa ay walang malasakit tulad ng dati. Magpapasalamat ako kay Yunshan kung mamamatay ka talaga sa kanyang mga kamay. Hihihi. Sana mangyari iyon. Tumawa si Xiaoyan. Kinuwi-kawi niya ang kanyang mga kamay patungo kay Medusa bago sinabing. Gabi na. Magpahinga ka muna. Magsisimula ang malaking laban bukas. Buhay o kamatayan, tagumpay o pagkatalo. Ipaubayan na natin ito sa tadhana. Nang sabihin ito ni Xiaoyan, desidido niyang ibinaba ang kanyang katawan at tinungo ang hagdan bago dahan-daang nawala sa paningin ni Medusa. Unti-unting nawala ang kawalang interes sa mukha ni Medusa habang nakatingin sa unti-unting nawawalang likod. Hinigpitan niya ang kanyang maselang kamay at lumitaw ang pagpupumiglas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ilang sandali pa, ang pakikibaka ay napalitan ng isang mahinang buntong hininga na naglalaman ng masalimuot na damdamin na dahan-dahang umuugong sa gusaling ito. Isang malaking bulwagan sa Imperial City. Great-grandfather, ang daang libong elite na sundalo ng pamilya ng Imperial ay inilagay na sa isang lugar na hindi kalayuan sa Mystic Cloud Mountain. Tatatakan natin ang bundok kapag nagsimula na ang malaking laban bukas. Sa antas ng eksperto, may 3 karagdagang ekspertong dawang na inayos namin sa loob ng maraming taon sa ibabaw ng Great-grandfather at ng Serency Scaly Beast. Ito na ang pangunahing lakas na nagagawa ng ating imperial na pamilya. Sa ilalim ng ilaw ng lampara, bahagyang itinaas ni Yao Ye ang kanyang mga kilay at marahan na kinausap si Jie Xingtian. Bahagyang tumango si Jie Xingtian. Sa sandaling ito, ang matandang ito na may pambihirang karanasan ay tila hindi mapakali. This time around, medyo masyadong malaki ang pusta ng kanilang taya. Kung may mangyayaring mali, ito ay magdadala sa buong pamilya ng imperial. Hulaan mo. Ano ang pagkakataon ng ating tagumpay sa pagkakataong ito? Sa wakas ay mahinang nagtanong si Jie Xingtian makalipas ang ilang sandali. Hindi kailangang labis na mag-alala ang lolo sa tuhod. Ang lakas ng ating kasalukuyang alyansa ay hindi mas mahina kaysa sa Mystic Cloud Sect. At saka, nariyan ang guro ni Mr. Xiaoyan. Hindi ba't isa rin siyang elite na Daozang? Siguradong mananalo tayo sa malaking laban na ito. Ngumiti si Yao Ye at sumagot. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay medyo pilit, na naglantad sa kawalan ng katiyakan sa kanyang puso. Sana. Sa pagkakataong ito, isinugol ko na ang buong imperial na pamilya. Bumantong hininga si Jie Xingtian at dahan-daang nagsalita. Sa Primer Clan. Old High, natipon na natin ang lahat ng elite ng ating angkan. Kapag naibigay na ang utos bukas, magtitipon sila kasama ang iba pang panig at sisimulan ang buhay at kamatayan na labanan sa Mystic Cloud Sect. Tumayo si Yafei sa isang malaking bulwagan at tumingin kay Hai Badong na nakatayo sa tabi ng bintana habang nasa likod niya ang mga kamay. Nakangiti siya habang nagsasalita. Napalingon din si Hai Badong nang marinig niya ang boses ni Yafei. Ngumiti siya at tumango bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Nakalagay na ang lahat. Susunod, kailangan nating makita kung saang panig ang langit tatayo sa malaking laban na ito. Tahimik na tumango si Yafei. Ang malaking laban na ito ang magtatakda ng buhay at kamatayan ng 2 malalaking paksayon. Kung ang isang partido ay matalo sa isang malaking laban, ang partidong iyon ay lampas na sa pagtubos. Ang ganitong uri ng pagtatapos ay hindi larong pambata. Ang magagandang mata ni Yafei ay dumungaw sa bintana.
Tumingin siya sa direksyon ng Xiao Mansion at bahagyang ngumiti. Kakaiba ang tiwala niya sa binata. Kasabay nito, ang asosasyon ng Alchemist. Ang Muklan. Ang Nolan Clan. Maraming tao ang hindi nakatulog ngayong gabi. Nang ang unang sinag ng araw ng umaga ay bumagsak sa mga tanikala ng mga ulap at damapo sa napakalaking kabisera na ito, napakaraming daloy ng tao ang nagsimulang lumitaw sa walang laman na mga lansangan. Si Xiaoyan, na naka-cross-leg sa isang kama, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan at kakaibang nawala. Sa sandaling ito, mayroong mahigit 100 nakaitim na individual na nakatayo ng tahimik sa orihinal na bakanteng compound sa harap ng bakuran ng Xiao Mansion. Ang siksik na dagwang aura ay nagtagal at nagtipon. Ang isang taong mahiyain ay tatamaan ng takot kapag tinitingnan ito. Si Lin Yan, Ziyan, Old Yingo, at ang iba pang malalakas na tao ay tahimik na nakatayo sa harap ng mga taong ito na nakasuot ng itim. Isang hindi pangkaraniwang nakaka-pressure na aura ang bumalot sa bakuran. Handa na ba ang lahat? Ang tahimik na kapaligiran ay biglang nabasag ng tawanan. Kaagad, biglang kumislap ang isang tao na nakasuot ng itim na figure at lumitaw sa hagdan. Natawa siya sa lahat ng nasa ibaba. Bang! Isang tunog ang lumitaw nang ang mahigit 100 nakaitim na mga individual ay maayos na lumuhad na ang isang tuhod ay nasa lupa. Hindi sila nagsalita at hindi man lang mahina ang kanilang aura. Napangiti si Xiaoyan nang may kasiyahan nang makita niya ito. Ang mga hibla ng init ay unti-unting umagos sa kanyang maitim na mga mata. Ngayon ang mapagpasyang laban sa buhay at kamatayan. Lumakas ang hangarin sa pakikipaglaban sa dibdib ni Xiaoyan nang lumitaw ang jade green na mga pakpak ng apoy sa kanyang likuran. Bahagya niyang pinalakpakan ang mga ito at ang kanyang katawan ay nasuspine sa hangin. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at nagpakawala ng malinaw na dagandong. Ang dagandong ay parang kulog na umalangaw sa buong lungsod sa loob ng mahabang panahon, na naging sanhi ng marami na sumulyap sa kanya. Ang ilang iba pang mga lugar sa kabisera ay biglang naglabas ng ilang dagandong bilang tugon hindi nagtagal matapos ang dagandong ni Xiaoyan. Ang mga dagandong na ito ay tinakpan ng isang malakas na daochi at patuloy na umaalingaw sa bawat sulok ng lungsod. Ang Mystic Cloud Sect ay mayabang at despotiko, nagnanais na maglunsad ng isang pag-aalsa. Ang imperial na pamilya ay handang tumulong sa angkan ng Xiao upang lipulin ang mga taksil. Ang Primer Clan ay handang tumulong. Ang Alchemist Association ay handang tumulong. Handang tumulong ang Muklan. Ang Nolan Clan ay handang tumulong. Ang aming clan ay handang tumulong. Handang tumulong ang aming clan. Handang tumulong ang aming clan. Isang mapagmataas na aura ang napukaw mula sa mga dagandong na nagsimulang tumunog mula sa lahat ng dako. Nakalugay ang itim na buhok ni Xiaoyan. Ang kanyang pagtawa ay kumalat na parang kulog at ang malaking pagmamataas sa loob nito ay naging sanhi ng pagyanig ng lahat sa lungsod. Mystic Cloud Sect, narito si Xiaoyan mula sa angkan ng Xiao upang kolektahin ang iyong utang. Battle Through the Heavens. Kabanata 704. Araw ng Kasal. Ang Mystic Cloud Sect ay isang dagat ng kagalakan ngayon. Matingkad na pulang kulay ang nagliliwanag sa malaking bundok na ito na parang mga parol. Ang kasal ni Sect Leader Yunyun ay isang napakahalagang kaganapan sa buong Mystic Cloud Sect. Bukod dito, ang taong pakakasalan ni Yunyun ay si Gohi na nagtataglay ng napakagandang reputasyon. Kaya naman, ang kasal ngayon ay walang alinlangan na magiging pinakamasiglang araw ng Mystic Cloud Sect sa napakaraming taon. Sa ilalim ng ganitong uri ng masayang kaganapan, mayroong maraming mga tao na hindi alam na nakalimutan ang tungkol sa lahat ng mga bagyo sa labas ng mundo. Mula sa pananaw ng ilang tao, ang kasalukuyang lakas ng Mystic Cloud Sect sa loob ng Jiama Empire, ang napakalaking sekta na ito, ay hindi pa rin makaramdam ng pananakot kahit na ang lahat ng iba pang paksayon sa imperyo ay magsanib sanhi. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay nagmula sa kanilang Mystic Cloud Sect na nagtataglay ng nag-iisang elite na Daozang sa buong Jiama Empire, si Yun Shan. Umalangaw ang masayang ingay sa buong Mystic Cloud Mountain simula pa noong madaling araw. Kasunod ng mabagal na pagsikat ng maliwanag na araw sa kalangitan, ang kanilang kagalakan ay lalong yumaman.
2 tao lang ang nakaupo sa isang malaking bulwagan sa loob ng Misty Cloud Sect. Ang 2 taong ito ay nagtataglay ng napakahusay na reputasyon sa loob ng Misty Cloud Sect. Ang nakaupo sa upuan ng pinuno ay natural na si Yunshan habang ang nakaupo sa mas mababang antas ay ang pangunahing karakter ng kasal ngayon, si Guhi. Hihihi. Guhi, magiging miyembro ka ng Misty Cloud Sect namin pagkatapos ng araw na ito. Kung mawala itong mga lumang buto ko balang araw, natatakot akong umasa sa iyo ang Misty Cloud Sect. Tumawa si Yunshan habang kinakausap niya si Guhi nang marinig niya ang masasayang tunog na ipinadala mula sa labas. Si Guhi nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay at nakangiting nagsalita nang marinig niya ito. Ang sect leader ay kasalukuyang isang elite na Daozang at ikaw ay kasalukuyang nasa iyong kalakasan. Paano mo masasabi ang mga nakakatakot na salita? Ngumiti si Yunshan. Ang nanginginig niyang daliri ay marahang tumapik sa mesa habang nakatingin sa labas. Nakangiti siyang nagsalita. Kung tama ako, siguradong si Xiaoyan at ang iba pa ay susugod sa Misty Cloud Sect ngayon. Ang taong iyon ay palaging nagnanasa kay Yun-er. Noon, si Yun-er ay niloko ng kanyang matatamis na salita at gumawa ng ilang bagay na walang ingat. Ngayong narinig na niya ang kasalang ito ay magagalit siya dahil sa kahihiyan at tiyak na darating at magdudulot ng gulo. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Guhi. Ilang sandali pa, mahina siyang nagsalita. Hindi ako papayag na may makagambala sa kasal namin ni Yun-yun. Hihihi. Sa iyong reputasyon sa loob ng Jiama Empire bilang Pilking Guhi, talagang isang nakakahiya kung ang kasal mo ay maabala ng isang tao. Napangiti si Yunshan nang marinig niya ang mga salita ni Guhi. Puno ng udyok ang boses niya. Sect leader. Kung matagumpay na makumplito ang kasal ngayon, sana ay tanggalin mo ang seal sa loob ng katawan ni Yun-yun. Ilalabas ko siya para maglibot. Kapag nakarating na siya, mauunawaan niya ang maingat na pagsisikap ng sect leader. Ngumiti si Guhi bago biglang iniba ang topic. Hinaplos ni Yunshan ang kanyang balbas at tumango. Sinabi niya, natural lang yan. Kahit anong sabihin ng isa, ako mismo ang nagpalaki sa babaeng yun. Hindi rin maganda ang pakiramdam ko na selyuhan siya ng ganito. Bagamat hindi alam ni Guhi kung gaano kalaki ang pagkukunwari ng mga salitang ito mula kay Yunshan, ngumiti pa rin si Guhi at tumango bago itinaas ang kanyang kamay at nagpasalamat. Makakatiyak ka tungkol sa kasal ngayon. Nakagawa na ako ng naaangkop na pag-aayos. Hanggat ang maliit na batang si Xiaoyan ay maglakas loob na magpakita, gagamitin ko ang kanyang buhay para gunitain ang iyong kasal. Natatawang sagot ni Yunshan. Kung ganoon, magpapasalamat ako sa iyong pagmamalasakit. Maraming bagay ang dapat gawin ngayon at hindi na ako mananatili pa. Muling nagpasalamat si Guhi. Nakita niya si Yunshan na tumango bago siya tumayo at dahan-daang lumabas ng malaking bulwagan. Napawi ang tingin ni Yunshan kay Guhi bago unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang lumang mga mata ay naningkit ng isang mahinang malamig na kislap na dumaan dito. Hindi inaasahan na talagang handa kang pakasalan si Yun-yun para hilahin si Guhi sa iyong tabi. Ang pinto sa malaking bulwagan ay biglang isinara ng walang anumang babala hindi nagtagal pagkaalis ni Guhi. Isang kumpol ng hindi pangkaraniwang itim na fog ang lumabas mula sa mga anino ng malaking bulwagan bago ang kakaibang tawa ang ibinuga mula sa loob. Si Guhi ay nagtataglay ng isang mahusay na reputasyon sa loob ng Jiama Empire. Sa pagkakataong ito, hahayaan muna natin siyang makipag-away kay Xiaoyan at sa iba pa. Kapag nag-away na sila hanggang sa magkasakitan silang dalawa, magiging mangingisda tayo at aanihin ang mga benepisyo. Malamig na tawa ni Yunshan. Okay lang ako. Gayunpaman, huwag hayaang mamatay si Guhi. Ang taong iyon ay may napakalakas na espiritual na lakas at sa tingin ko siya ay magiging isang natatanging espiritual na katawan. Napakunot ng noo si Yunshan. Si Guhi ay kasalukuyang isang tier 6 na alchemist. Ang Misty Cloud Sect ay lubos na makikinabang sa pagkakaroon niya sa paligid. Hihihi. Bakit? Huwag mong sabihin sa akin na ayaw mo. Yunshan, kung ang aming Hall of Souls ay makapagbibigay daan sa iyo na makamit ang iyong kasalukuyang lakas ng Daozang mula sa iyong malapit ng mamatay na estado noon, maaari rin naming muli kang maiwan ng wala.
Lahat ng pag-aari mo ngayon ay ibinigay na sa iyo ng Hall of Souls. Kung ang Hall of Souls noon ay, Ang ulap sa likuran ay agad na nagbuga ng isang maitim, mabagsik na tawa pagkatapos niyang tila naramdaman ang hindi pagpayag ni Yunshan. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Yunshan nang marinig niya ito. Agad siyang tumawa ng mahina. Protector Wu, ang sinasabi mo ay, ang Hall of Souls ay gumawa ng malaking pabor sa akin at natural na imposible para sa akin na kalimutan ang tungkol sa kanila. Hihihi. Dahil ang Hall of Souls ay interesado kay Guhi, maaari mong alisin ang kanyang espiritu pagkatapos ng lahat. Talagang nauunawaan ni Sect Leader Yunshan ang sitwasyon. Sulit ka para sa aming Hall of Souls na gumugol ng labis na pagsisikap sa pag-aayos. Ngayon, ang iyong Misty Cloud Sect ay nahaharap sa napakaraming problema. Dapat mong bigyan ng higit na pansin at huwag tapusin ang pagtaob ng iyong barko sa imburnal. Ang itim na ulap sa wakas ay nagpalabas ng madilim at malamig na tawa pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Salamat sa iyong paalala, Protector Wu. Gagawin ko ang naaangkop na pagsasaayos sa puntong ito. Nakangiting nagsalita si Yunshan. Kung ganoon, manunood ako ng magandang palabas ngayon. Sana, hindi mo ako biguan. Ang itim na fog ay nabuo ng ilang alon bago ito unti-unting naging ilusyon. Ilang sandali pa, tuluyan na itong nawala sa malaking bulwagan. Pinagmasdan ni Yunshan ang itim na fog na ganap na nawala. Ang balat ni Yunshan ay kumaibot at isang kalupitan ang bumungad sa kanyang nakababang mga mata bago tuluyang nawala. Ang kagalakan sa buong Misty Cloud Sect sa wakas ay unti-unting umakyat sa langit habang sumisikat ang araw bago tuluyang maabot ang tuktok. Ang hindi mabilang na bilang ng mga masasayang iyak ay nagtipon bago umahan sa mga ulap. Ang napakalaking bukas na lupa ay pinalamutian hanggang sa ito ay ganap na pula ang kulay. Ang mga disipulo ng Misty Cloud Sect, na nakasuot ng pula, ay parang isang pulang alon na pumupuno sa mga mata ng isang tao. Ang gitna ng bukas na lupa ay may napakalaking yugto ng kasal na itinayo sa ibabaw nito. Si Yunshan ay nakaupo sa upuan ng pinuno sa entablado. Sa sandaling ito, nakangiti siya at nakikipag-chat sa mga bisitang dumating upang batiin ang mga tao sa paligid. Dahil sa reputasyon ni Guhi sa Jiama Empire, natural na marami ang mga eksperto na lumapit upang bumati ngayong kumalat na ang balita ng kasal. Si Guhi, na nagpalit na ng matingkad na pulang damit, ay nakatayo sa ilalim ng entablado. Puno siya ng ngiti habang ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at nagpapasalamat sa mga taong nakapaligid na paulit-ulit na nagsilapitan upang batiin siya. Dumating na ang nobya. Isang malinaw na boses ang sa wakas ay tumunog sa walang kapantay na maingay na bukas na lupa nang ang araw ay umabot sa gitna ng kalangitan. Agad na pinababa ang hindi mabilang na mga boses. Sinundan ng maraming tingin ang boses at napalingon lamang ang isang babae na nakasuot ng pulang kulay na damit pangkasal na may pulang tela na nakatikip sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa entablado ng kasal sa gitna ng bukas na lupa habang tinitipon ng mahigit 10 magagandang babaeng katulong na parang mga bituin na sumusuporta sa buwan. Ang tawanan sa bukas na lupa ay naging mas mayaman nang makita ang iba pang pangunahing karakter para sa araw na ito. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay nagkayam ng kanilang mga kamay at binati si Guhi sa kakayahang pakasalan ang isang napakahusay na babae. Kahit na ang kabilang partido ay si Guhi, marami pa ring tao ang nakaramdam ng inggit. Gayunpaman, habang binabati siya ng lahat, walang nakapansin na ang nobya ay inalalayan ng mga babaeng katulong habang dahan-dahan itong naglalakad. Ang kanyang mga yapak ay may katigasan ng isang kahoy na papay. Ngumiti si Guhi at nagpasalamat sa lahat ng mga bisitang dumating upang batiin siya. Pagkatapos nito, mabilis siyang naglakad palapit sa nobya at dumapo ang tingin niya sa mukha ng huli. Gayunpaman, hindi niya makita ang kahit katiting na ekspresyon nito dahil sa pulang tela. Kinuha ni Guhi ang pulang buhol mula sa babaeng katulong sa tabi niya at hinawakan ito sa kanyang kamay bago ang mag-asawang ikakasal ay dahan-daang naglakad patungo sa entablado ng kasal sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig sa bukas na lupa. Hihihi. Ngayon ang kasal ng aking pinakamamahal na alagad. Si Yunshan ang kakatawan sa Misty Cloud Sect dito upang pasalamatan ang lahat sa paglalakbay ng malalayong distansya upang makarating sa lugar na ito.
Ngumiti si Yunshan sa entablado ng kasal at tumingin sa mag-asawang ikakasal sa ibaba bago itinaas ang kanyang ulo. Tawa siya ng tawa sa lahat ng nasa open ground. Ang bukas na lupa ay agad na nagbuga ng mga alon ng mala-torrent na pagbati pagkatapos marinig ang mga salita ni Yunshan. Si Yun-er ang susunod na leader ng sekta ng Mystic Cloud Sectco. Natural na mataas ang posisyon niya. Gayunpaman, sa kasalukuyang status ni Guhi, compatible siya sa kanya. Hihihi. Kaya masasabing magkatugma sila. Nakangiting nagsalita si Yunshan. Ngumiti si Guhi at hinawakan ang nakapaligid na pagbati mula sa ibaba ng stage ng kasal. Paminsan-minsan, sumulyap siya sa nobye sa tabi niya, na hindi nagsasalita kahit isang salita mula nang lumitaw ito. Ang ngiti sa kanyang mukha ay tahimik na binawi ng mapagtanto niya ito. Isang madilim na malabo ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngayon, ipapahayag ng matandang ito na ipapakasal ko ang aking minamahal na disipulo kay Guhi sa harap ng lahat ng mga eksperto sa loob ng Jiama Empire. Sinulyapan ni Yunshan ang medyo hindi natural na ekspresyon ni Guhi sa ibaba at ngumiti habang nagsasalita. Ang bukas na lupa ay muling sumabog sa mga alon ng mga boses nang marinig ang pagtawa ni Yunshan. Hindi mabilang na mga pagbati ang ibinato sa pares ng bagong kasal. Itinaas ni Yunshan ang kanyang ulo, tumingin sa langit bago iwinagayway ang kanyang kamay at tumawa ng malakas. Dumating na ang mapalad na oras. Simulan ang kasal. Ang masayang kapaligiran ng buong Mystic Cloud Sect ay walang alinlangan na umabot sa pinakamataas sa sandaling ito. Ang matalim na tunog ng humahanggos ay biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan kasabay ng pag-agos ng masayang agos. Kaagad, isang itim na figure ang biglang lumipad sa himpapawid habang ito ay bumaril patungo sa harapan ng entablado ng kasal. Ang biglang tunog ng rumaragasang hangin ay agad na nakaakit ng atensyon ng lahat ng mga tingin. Bumaba ang ekspresyon ni Yunshan habang ang lahat ay nagulat. Ang figure ay kumislap at lumitaw sa ibaba ng yugto ng kasal. Isang nakakatakot na puwersa ang lumabas sa pamamagitan ng isang alon mula sa mga manggas ng Yunshan bago binasag ng malakas ang itim na figurang iyon. Klang! Ang tunog ng pagbangga ng metal ay tumunog at ang itim na figure ay pinilit na pabalaykan ni Yunshan bago tuluyang umikot sa hangin at mabigat na ipinasok ang sarili sa matigas na lupa. Ang tingin ng lahat ay dumaan dito at napagtanto na ito ay isang napakalaking kulay itim na mabigat na pinuno. Hihihi. Sect Leader Yunshan, bakit kailangan mong magmadali? Hindi pa mapagpasyahan kung ang Mystic Cloud Sect ay magdaraos ng kasal o libing ngayon. Ang malinaw na halakhak ng isang binata ay dahan-daang umalangaw-ngaw sa kalangitan nang bumagsak ang itim na pinuno sa lupa. Battle Through the Heavens. Kabanata 705. Isang labanan sa 10 pagpapalitan. Ang hindi mabilang na mga tingin sa bukas na lupa ay naalis nang marinig nila ang malinaw na halakhak na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Agad nilang nakita ang isang malaking grupo ng mga figure ng tao na sumugod bago tuluyang nanatiling nakabitin sa buong kalangitan. Ang biglaang paglitaw ng isang malaking bilang ng mga tao ay nagdulot ng ilang kaguluhan sa bukas na lupa. Ito ay dahil napagtanto nila na ang lahat sa kalangitan ay may isang pares ng mga pakpak ng Daochi sa kanilang mga likod. Sa ganitong paraan, lahat ng mga taong ito ay hindi bababa sa mga eksperto sa klase ng Dawang. Napakaraming tao ang tahimik na nakalanghap ng malamig na hangin kapag naiisip nila ito. Mayroong hindi bababa sa ilang dosenang mga figure ng tao sa kalangitan. Malamang na kahit ang Mystic Cloud Sect ay hindi makakaakit ng napakaraming ekspertong si Dawang sa lakas nito. Sa entablado ng kasal, unti-unting naging malungkot ang ekspresyon ni Yunshan matapos marinig ang tawa. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang tingin ay tila nakikita sa hangin habang tinitingnan niya ang nakaitim na balabal, binata na nagpapakpak ng kanyang jade green na mga pakpak ng apoy sa kalangitan. Ang kanyang madilim at malamig na boses ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Hihihi. Ang asong nawalan ng tirahan noon ay naglakas loob na magsalita ng mga salitang kulang-kulang. Xiaoyan, ang matandang ito ay maaaring paalisin ka na parang aso at pinilit kang tumakas 3 taon na ang nakararaan. Magiging pareho pa rin ang wakas pagkatapos ng 3 taon. Malamig na tumawa si Yunshan. Maraming nagulat na pribadong pag-uusap ang agad na tumunog sa bukas na lupa.
Ang taong iyon ay si Xiaoyan. Ang Xiaoyan na pinaghahanap at hinabol ng Mystic Cloud Sect noon. Hihihi. Sino pa ba ito maliban sa kanya? May awayan siya ng dugo sa Mystic Cloud Sect. Noon, pinalayas siya sa imperyo. Talagang hindi inaasahan na bumalik ang taong ito makalipas ang 3 taon. Hindi lamang tumaas ng husto ang kanyang lakas kundi marami na rin siyang mga eksperto. Ito ay usap-usapan na ang mga eksperto na ipinadala ng Mystic Cloud Sect upang paksain ang Primer Clan ay pinatay lahat ng mga kamay ni Xiaoyan. Kung ito ay totoo, hindi ba ang taong ito ay medyo nakakatakot? Mukhang ang Mystic Cloud Sect ay makakaranas ng gulo ngayon. Hihihi. Hindi pa sigurado. Ang Mystic Cloud Sect ay may Yunshan, itong elite na Daozang. Malamang na hindi mataas ang tsansa ni Xiaoyan na manalo kung talagang lalaban sila. Narinig din ni Xiaoyan ang ilan sa mga pribadong pag-uusap sa ibaba. Napangiti siya habang ang kanyang tingin ay lumingon kay Yunshan. Ang mga mata niyang iyon ay hindi sinasadyang naging makapal at nanlamig. Matandang asong Yunshan, sinira mo ang aking Xiao Clan. Kung hindi mo ibibigay ang ulo ng iyong aso, malamang na mahirap alisin ang awayan ng dugo na ito. Sa loob ng maraming taon kung saan si Yunshan ay naging pinuno ng sekta ng Mystic Cloud Sect, si Xiaoyan lamang ang nangahas na tawagin siyang matandang aso sa harap ng napakaraming tao. Kaya naman, sa kabila ng kanyang malungkot na karakter, ang mukha ni Yunshan ay hindi maiwasang magmukhang medyo pangit sa sandaling ito. Ang mga tingin ni Yunshan ay dahan-dahang dumaan sa malaking bilang ng mga tao sa kalangitan habang ang kanyang ekspresyon ay pangit. Ilang sandali pa, tinitigan niya ang mga mukha ni Jie Xingtian at ng iba pa at agad na nagpakawala ng malamig na tawa. Bakit? Jie Xingtian, Fama, tatabi rin ba kayong lahat sa tabi nitong maliit na batang ito na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa? Yunshan, huwag mong isipin na hindi namin alam kung anong uri ng ligaw na ambisyon ang taglay ng iyong Mystic Cloud Sect sa loob ng ilang taon. Sa tingin mo ba napakadali lang na maupo kami at walang gagawin? Dahil naabot na nila ang hakbang na ito, natural na hindi natatakot si Jie Xingtian kay Yunshan. Kaya naman, ang pangungutya sa kanyang mga salita ay lubhang siksik. Hahaha. Sige, sige, napakahusay. Agad na tumawa si Yunshan sa langit pagkatapos marinig ang mga salita ni Jie Xingtian. Talagang hindi inaasahan na lahat kayo ay magkakaroon ng ganoong katapangan pagkatapos bumalik ang munting brat na ito, na sapilitang pinaalis ko sa imperyo noon. Napakagaling. Dahil nandito na kayong lahat, wala nang makakaalis sa inyo ngayon. Ang napakalaking Mystic Cloud Mountain ay biglang nagsipol matapos tumunog ang malakas na tawa ni Yunshan. Maraming malalakas na aura ang lumabas mula sa loob ng sekta. Agad na lumiwanag sa langit ang mga figure ng tao. Ang maraming elder ng Mystic Cloud Sect na naghihintay ng mga utos ay nagpahayag ng kanilang sarili sa sandaling ito. Isang kaguluhan ang muling sumabog sa bukas na lupa nang makita ng lahat ang mga elder ng Mystic Cloud Sect na kumikislap at lumilitaw. Sa hitsura ng sitwasyon, tila hindi maiiwasan ang isang malaking labanan ngayon. Sa ilalim ng yugto ng kasal, medyo naging pangit ang ekspresyon ni Guhi pagkatapos lumitaw si Xiaoyan at ang iba pa. Ito ay lalo na nang matuklasan niya na ang ginang, na nakasuot ng pulang damit sa tabi niya, ay biglang nanginig nang marinig ang boses ni Xiaoyan. Isang hindi kilalang galit ang hindi sinasadyang umusbong sa kanyang puso. Bakit? Bakit ba masyado kang nagmamalasakit sa batang ito? Xiaoyan, ngayon ang araw ng kasal ko. Hindi ka ba masyadong mayabang sa pag-akay sa mga tao na pumunta at manggulo sa Mystic Cloud Sect? Huminga ng malalim si Guhi bago niya biglang itinaas ang kanyang ulo at sumigaw sa isang mahigpit na boses. Sumulyap si Xiaoyan kay Guhi na walang pakialam. Ang kanyang tingin, gayunpaman, ay hindi sinasadyang tumigil sa babaeng katabi niya na ang mukha ay natatakpan ng pulang tela. Ang medyo pamilyar na matikas na figure ay naging sanhi ng kalmado niyang puso na medyo manginig. Sinasak ng Mystic Cloud Sect ang aking Xiao Clan, hindi ba iyon pagmamataas? Pilit na tinangka ng Mystic Cloud Sect na tanggalin ang Primer Clan, hindi ba iyon pagiging mayabang? Dahil ang Mystic Cloud Sect ay nangangahas na maging mayabang, bakit ako, Xiaoyan, ay hindi maglalakas loob?
Ang malamig na tingin ni Xiaoyan kay Guhi ay naglalaman din ng malamig na tawa. Ang paghihiganti ay hindi totoo. Natatakot akong sirain ang kasal ang tunay na layunin, hindi ba? Gumanti siya ng malamig na tawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tit sa tat. Kasal. Ang nobya ay isang puppet na kinokontrol ng isang tao. May kahulugan ba ang gayong kasal? Tumawa si Xiaoyan. Bigla niyang pinitik ang kanyang daliri at isang tipak ng dark green na apoy ang bumagsak sa parang kidlat. Lumitaw ito sa harap ng nobya, na ang katawan ay nababalot ng pulang damit, sa isang iglap lamang. Isang mahinang itim na liwanag ang biglang lumabas mula sa huli ng malapit na siyang tamaan ng apoy, na bumangga ng husto sa apoy. Bang! Nang magkadikit ang dalawa, isang mahinang tunog at kumakalat na hangin ang lumitaw, at ang nobya, na unang nataman, ay mabilis na umatras ng 2 hakbang. Yun. Agad na nabalisa si Guhi nang makita niyang umatras ang nobya. Ipapahaba na sana niya ang kanyang ulo ng isang medyo nanginginig na malamig na boses ang lumabas sa ilalim ng pulang tela. Okay lang ako. Nagpalitan ng tingin ang lahat sa open ground sa isa't isa matapos marinig na nagsalita ang nobya sa unang pagkakataon mula nang siya ay nagpakita. Naramdaman din nilang may mali kanina. Isang pares ng malajade na macelan na mga kamay ang nakalahad mula sa ilalim ng manggas sa harap ng hindi mabilang na mga tingin at agad nilang itinabi ang pulang tela sa kanyang ulo. Nang matanggal ang pulang tela, lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat ang isang magandang mukha na parang nyebe. Ang pamilyar na hitsura na iyon ay si Yunyun. Bumaba ang matingkad na mga mata ni Yunyun matapos tanggalin ang pulang tela. Lumipat ang kanyang tingin ngunit sa huli ay hindi tumingin sa langit. Habang nakayuko ang kanyang ulo, isang pamilyar at hindi malilimutang boses sa langit ang muling nagdala ng malamig na tawa habang ito ay tumunog. Yun Shan, ginamit mo talaga ang mga kasuklam-suklam na paraan para mag-recruit ng malalakas na tao sa tabi mo. Isa kang mabait na guro. Noon, pinahintulutan kang tumakas. Sa pagkakataong ito, isa-isa kong bubunutin ang lahat ng ngipin mo pagkatapos kang mahuli. Namula ang mukha ni Yun Shan matapos marinig ang pangungutya sa mga salita ni Xiaoyan. Isang mabangis na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Naging walang pakialam din ang boses niya. Sect leader, ang usapin ngayon ay may malaking kaugnayan sa akin. Ipaubaya mo sa akin ang taong ito. Si Guhi sa gilid ay dahan-daang nagsalita ng may malungkot na ekspresyon pagkatapos marinig ang mga salita ni Yun Shan. Oh! Tinaas ni Yun Shan ang kanyang kilay at hinaplos ang kanyang balbas gamit ang kanyang kamay nang marinig niya ito. Mukhang malalim ang iniisip niya habang sinasabi niya. Guhi, wala sa labanan ang iyong specialty. Hindi mo kailangang yumoko sa level niya. Magiging ganoon din ito kapag nahuli ko ang batang ito at ibigay sa iyo para harapin. Umiling si Guhi. Sumulyap ang kanyang tingin kay Yunyun sa gilid na humigpit sa kanyang maselang kamay. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Gusto kong ipaalam sa kanya na ako lang ang karapat-dapat na makasama siya. Bahagyang kumunot ang kilay ni Yun Shan nang makita niya ang pagpupursage ni Guhi. Noon lang siya matigas na tumango. Xiaoyan, kahit sino pa ang habol mo ngayon, ang totoo ay sinira mo ang kasal ko. Kung aalis ka ngayon, kaya ko itong tretuhin na parang walang nangyari. Kung pipilitin mo pa ring gumawa ng gulo, sasabihin ko rin sa iyo na, ako, si Guhi, ay hindi malambot na kayang aibuli ng iba sa gusto nila. Sa wakas ay itinaas ni Guhi ang kanyang ulo at nagsalita sa mahigpit na boses kay Xiaoyan sa kalangitan matapos makitang tumango si Yun Shan. Guhi, ikaw. Itinaas ni Yunyun ang kanyang ulo sa gilid at balisang nagsalita matapos marinig ang mga salita ni Guhi. Yunyun, tumahimik ka. Saway ni Yun Shan sa gilid na may malamig na mukha nang marinig ang boses ni Yunyun. Hindi sinasadyang sumimangot si Jie Xingtian at ang iba pa matapos makita na talagang humakbang pasulong si Guhi matapos hindi makayanan ang sitwasyon. Ang bukas na lupa ngayon ay hindi nagkukulang ng mga eksperto na nagtataglay ng malalim na relasyon kay Guhi. Kung talagang makikialam si Guhi, ang mga taong ito ay natural na hindi uupo sa tabi at manunood. Kung ganoon, ang lakas ng Misty Cloud Sect ay walang alinlangan na magiging mas malakas. Ikan-away ni Xiaoyan ang kanyang kamay kay Jie Xingtian at sa iba pa,
na nagpapahiwatig na hindi sila dapat mag-alala. Sinulyapan niya si Guhi bago nagsalita sa tame-time na paraan. Ang usapin ngayon ay isang sama ng loob sa pagitan ng aking Shao Clan at ng Mystic Cloud Sect. Titingnan ni Xiaoyan ang sinumang humahadlang sa akin bilang isang kaaway. Kahit ikaw, Guhi, ay walang pagbubukod. Hahaha. Sige. Nagpakawala ng malamig na tawa si Guhi matapos marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Nanginginig ang kanyang mga balikat at lumitaw sa kanyang likod ang isang pares ng kulay purple na fire wings. Ang mga pakpak ng apoy ay ikinumpas at ang kanyang katawan ay unti-unting lumutang sa hangin. Sa wakas, tumayo siya laban kay Xiaoyan at malamig na tumawa. Dahil ito ang kaso, atakihin natin. Gusto ko ring makita kung gaano ka talaga kalakas, ang pinakakilalang miyembro ng nakababatang henerasyon sa Jiama Empire. Kung hindi ka matalo sa loob ng 10 palitan, agad na tatalikod si Xiaoyan at aalis. Gayunpaman, kung hindi mo kayang tiisin ang 10 palitan, mangyaring huwag makialam sa mga usapin sa pagitan namin ng Mystic Cloud Sect. Napatingin si Xiaoyan kay Guhi. Ngumiti siya at sinabi ang mga nakakagulat na salita. Ang bukas na lupa sa ibaba ay agad na nagsimula ng kaguluhan sa sandaling tumunog ang mga salita ni Xiaoyan. Sa loob ng 3 taon na ito, si Guhi ay sumulong sa klase ng Dao Huang. Maliban kay Yun Shan, malamang na walang ibang may kwalipikasyon o kakayahang talunin siya sa loob ng 10 palitan. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang binatang ito na mukhang nasa 20 taong gulang lamang ay talagang naglakasloob na magsabi ng mga hindi tamang salita. Bagamat alam ng maraming tao na medyo malakas si Xiaoyan, hindi nila napigilan ang pag-iling. Masyado talagang mayabang ang lalaking ito. Nagulat din si Yun sa sinabi ni Xiaoyan. Hindi napigilan ng kanyang maselang kamay ang paghigpit. Bakit naging walang ingat pa rin ang lalaking ito kahit 3 taon na niyang hindi nakita? Tumawa si Guhi sa langit dahil sa matinding galit nang marinig niya ang mga mayayabang na salitang ito mula kay Xiaoyan. Sige, ako, si Guhi, ay lalaban sa iyo at tatanggap ng iyong 10 galaw. Gusto kong makita kung anong kwalipikasyon ang mayroon ka para maglakas loob na maging ganito kayabang.